Walang karapatan si bagong Labor Secretary Frances Tolentino na sabihin na siya po ay para sa manggagawa kung barya-barya na naman ang ibibigay po ninyo. Ang magpapasara dun sa ating mga negosyo, ang magpapabagsak sa ating ekonomiya mismo ay yung mataas na presyo, yung korupsyon, mali-maletang palitan, at yung pabayang gobyerno. Pero kapag nanghingi na kami, kahit katiting na dagdag sahod, bigla kaming nagiging gastusin, bigla kaming nagiging pabigat, bigla kaming nagiging banta sa negosyo. Pag usapin tubo, may pera sila. Pero kapag manggagawa, kami ang titipirin. Pag manggagawa, wala na daw silang pera. Unang-una po, walang karapatan si bagong Labor Secretary Frances Tolentino na kumikita ng halos 300,000 kada buwan o 10,000 kada araw na sabihin na siya po ay para sa manggagawa kung barya-barya na naman ang ibibigay po ninyo. So kailangan po kung may bagong liderato, kailangan po may bago naman dun sa ating NCR Regional Wage Board. Kung hindi, lalo lamang po lalakas yung boses ng ating mga kasama na buwagin na lamang po kayo. Pero sa katotohanan po, tayo po ngayon ay naririto, no? 3 wage order na po under sa Marcos administration na sa pananaw namin wala pa ring nagawa para sa manggagawa. 40 pesos, 35 pesos, 50 pesos. Yan po yung 3 wage order. Ngayon po, ang inflation natin pumalo na po sa pinakamataas na level sa 3 taon. Kaya ang hinihingi po namin sa inyo, alam naman po nating parang suntok sa Mars, yung 1,500, yung 1,200, suntok sa buwan. Kahit yung 200 piso, parang panaginip lang din dahil alam naman natin, barya-barya ang ibibigay ninyo po. Pero nais lamang po namin bigyan diin na ngayong may pinakamataas na inflation, kami po ay nangihingi sana ng pinakamataas na wage increase mula sa NCR Regional Wage Board. Dahil po kayo po yung unang magbibigay dito sa wage cycle po na ito. Para po ma-impluwensyahan nyo rin po yung ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon, yung mga nagsasuffer pa rin sa provincial rate, na hanggang ngayon, barya-barya po rin po yung kanilang sweldo, no? Pangalawa po, no, nakakatuwa, lagi kaming natutuwa kapag sinasabi ng ating mga kaibigan na employers na ang best asset nila yung kanilang mga manggagawa. Di ba? Natutuwa tayo doon. Best asset namin ang aming mga manggagawa. Sila'y masisipag, sila'y tapat. Pero kapag nanghingi na kami, kahit katiting na dagdag sahod, bigla kaming nagiging gastusin, bigla kaming nagiging pabigat, bigla kaming nagiging banta sa negosyo. Pero matagal na namin sinasabi, kaya every time sinasabi nila, kailangan natin pagbalansehin. Pagbalansehin natin yung worker at yung employer. Pero ano po ba, no? Almost 40 years na tayo nagbabalanse. Ang laging semplang yung mga manggagawang minimum na lagi na lang nagtitiis sa barya-barya, sa mugmog. Kaya sabi namin, ang lagi namin tanong na hanggang ngayon hindi nila nasasagot, nasan ba yung ebidensya? Nasaan ba yung patunay na kapag kami ay nanghingi, halimbawa ng daan-daan na aumento, sila po ay magsasara, sila po ay makakalugi. No, puntahan na po natin yung datos, no? Hindi na ng TUCP, hindi na ng manggagawa, baka hindi rin kayo maniwala Yung datos na mismo ng gobyerno. Meron po kasing latest na annual survey of Philippine Business and Industry ng PSA. Yan yung pinakamalaki, pinakakomprehensibong survey ng mga negosyo sa Pilipinas. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Nakalagay po doon, no, yung ating mga minimum wage earners sa NCR, ang kita po niyan kada buwan nasa 15,000 pesos monthly. Pero yung netong kita on average, no, kahit nung micro enterprises, based sa survey na yon, nasa 300,000 pesos Ang pinakamalaki, large enterprises, tumatabo ng 65 million pesos. Yung sweldo ng minimum wage earner, 15,000 lang. Puntahan natin yung mga MSMEs. Yan yung paborito kasi na sinasangkalan lalo ng mga naglalaki ang negosyo Yung micro, less than 10. Yung small, 10 to 99 employees na yan.
Yung medium, napakalaki na niyan, 100 to 199 na empleyado. Doon sa survey na yon, sabi nila 6 hanggang 7% lamang ng kanilang revenues ang pumupunta sa pasahod. So kahit manghingi po kami ng daan-daan na aumento, yung 6 to 7%, no, abot lang ng mga 10% na cost dun sa revenue ng ating mga negosyante. At puntahan po natin yung medium enterprises. Yan, marami din po yan. Ang kanilang kita sa isang taon, lumago yan ng 20% dun sa survey na yon. Ang tinaas po ng sweldo ng kanilang mga manggagawa, nasa 6% lang. So madaling sabi po, napakabilis, no? Tumataas yung kanilang kita, pero hindi kailanman nakasabay yung sahod ng manggagawa. Pag usapin tubo, may pera sila. Kapag nagtaasan yung mga presyo ng kuryente, presyo ng gasolina, sige na, magrereklamo kami pero titiisin namin, babayaran namin. Pero kapag manggagawa, kami ang titipirin. Pag manggagawa, wala na daw silang pera. So hindi po nila pwedeng sabihin na wala silang pera para sa manggagawa. Yung ating manggagawang minimum, kung nahihirapan po yung mga negosyante, hamak pong mas maikli ang PC ng manggagawa. Pilit po niyang pinagkakasya hanggang sa susunod na sweldo. Eh hindi pa natin binabanggit, no? Yung mas malalaki ang bilang na empleyado na sila wala rito. Yung Treseng, pinakamayayamang bilyonaryo sa Pilipinas, isang buwan lang 2 bilyong piso ang kinita. Habang kami mga manggagawa, daan-daan pinagkakait pa, kada araw na lamang ang inihingi namin. Bilang panghuli lang, no, gusto lang namang namin idiin na ngayon po yung panahon para magbigay kayo sana ng pinakamalaking wage increase. Maaring hindi man 200 pesos, pero yung pinakamalaking wage increase, yung NCR Regional Wage Board. Dahil maniwala po kayo sa amin, no? Ang magpapasara dun sa ating mga negosyo, ang magpapabagsak dun sa ating mga ekonomiya, no? Sa ating ekonomiya mismo, ay yung mataas na presyo, yung korupsyon, mali-malitang palitan, at yung pabayang gobyerno. Hindi kailanman po yung manggagawang nangihingi lang, makatwiran, walang labis, makatwirang sweldo. Dahil at the end of the day, nangihingi lamang po kami, no? Hindi namin hinihingi yung buo. Isang slice lang dun sa yamang, kami po ang lumika. So yun po ang aming panawagan. Sana po makinig po kayo. Maraming salamat po.